Ka-Express, Gilas Pilipinas, kumalabog ang lakas at ramdam ang matinding paghahanda ng national team para sa darating na laban kontra Guam. Sa loob ng 4 na araw na countdown bago magsimula ang full preparation camp, malinaw ang direksyon ni Coach Tim Cone. Walang kalabang dapat maliitin, walang laban na pwedeng ipahinga, at walang minuto na pwedeng sayangin. Ipinapakita ng tono ni Coach Tim at ng buong coaching staff na ang target ay hindi simpleng manalo, kundi dominahin ang window at iset ang standard para sa buong FIBA cycle. Sa unang yugto ng training, makikita ang kombinasyon ng urgency at disiplina. Dumating ng maaga si Justin Brownlee para bumalik agad sa system ni Coach Tim habang ina-adjust ang conditioning matapos ang kanyang recovery. Nakafocus ang staff sa defensive communication, rotations at execution sa pick and roll. 3 aspeto na naging bagay ng pagsusuri matapos ang nakaraang international windows. Ayon sa Camp Insiders, mataas ang intensity ng scrimmages at wala halos nagre-relax dahil alam ng bawat manlalaro na limitado ang araw ng paghahanda. Sa frontline naman, malakas ang ingay ng tandem na sina Kai Soto at Kenton Malura-Brown. Si Kai ang magiging anchor ng interior defense at rim protection, habang si QMB ang magdadala ng mobility at toughness sa paint. Kapag pinagsama ito sa leadership at scoring presence ni JB, may potensyal ang Gilas na magkaroon ng pinaka-balance na frontline rotation, pero malinaw rin na binabantayan ng coaching staff ang availability, minute management at coordination sa spacing, lalo na't mabilis at 3-point oriented ang Guam. Ramdam ang kahandaan ng Gilas at ang determinasyong hindi hayaang maging mahirap ang laban kontra Guam. Nakikita sa bawat huddle at bawat drill na seryosa ang intent ni Coach Tim. Bawal ang mabagal na simula, bawal ang mental lapses, at bawal ang magbigay ng kumpiyansa sa kalaban. Ang tanong ngayon ay simple pero mabigat. Makikita ba ng mga fans ang pinakasulit na Gilas lineup ngayong window? O may adjustment pang mangyayari sa huling araw ng preparasyon? At ang sagot ay malapit ng dumating at iisang bagay ang sigurado, handang-handa ang Gilas na kumalabog ang lakas sa unang bugso ng kanilang kampanya. Kumalabog nga ang lakas ng Gilas habang papalapit ang laban kontra Guam at sa unang bahagi ng kanilang paghahanda, malinaw ang mensahe, walang oras para maging kampante. Ang training camp ay may kombinasyon ng urgency, bilis at disiplina na matagal nang inaasahan mula sa sistema ni Coach Tim. 4 na araw na lang bago ang full preparation phase, ramdam na sa unang hakbang pa lang na seryoso ang Gilas sa misyon nitong magsimula sa 2025 cycle ng malakas at walang bahid ng duda mula sa mga fans. Ang intensity ng bawat drill, bawat huddle, ay nagpakita na hindi ito basta ordinaryong practice, ito ay isang pahayag na ayaw ng bansa na mauwi sa dikdikan ang laban kontra Guam. Dumating agad si Justin Brownlee at kahit galing sa recovery, mabilis na bumalik ang kanyang rhythm sa offensive sets. Hindi man full speed ang kanyang galaw, pansin na agad ng coaching staff na bumabalik ang kanyang timing at instincts. Pinagtutunan ng pansin ang ball movement, spacing at execution sa early offense, lalo't kilala ang Guam sa pagsubok lumaro ng mabilis at umatake mula sa wing spacing. At sa kabilang banda, malaking focus din ang defensive principle, backline communication, proper switching, at containment sa pick and roll defense. Sa bawat possession na kanilang tinitira sa scrimmage, binibigyan din ni Coach Tim ang consistency, bawal ang tamad sa rotations at bawat ang late reactions. Sa frontline naman, naging highlight ang tandem ni Kai Soto at QMB. Si Kai ang primary rim protector ng team at ipinapakita niya sa mga drills ang mas mabilis na reads at mas matatag na presence sa ilalim. Hindi pa man full contact scrimmage, nagpakita na siya ng magandang timing sa shot contest at sa pag-protect ng rim. Samantala, si QMB naman ay nagbibigay ng mobility at physicality. Kitang-kita sa training na may natural synergy silang dalawa. Si Kai naka-anchor sa gitna at si QMB naka-rotate sa driving lanes. At sabay silang nagko-cover ng weak side. Kapag idagdag pa ang leadership at scoring touch ni JB, may frontcourt ang Gilas na kayang umabot sa 3-level pressure, inside control, mid-range balance at outside playmaking. Pero hindi rito nagtatapos ang preparasyon. Malaki ang tiwala ng coaching staff sa depth ng roster at kahit hindi pa kompleto ang iba dahil sa league commitments, pinapatakbo na ng staff ang core system
para ready ang integration sa mga late arrivals. Ramdam ng gilas ang kumpiyansa pero mas ramdam ang disiplina. Wala kang makikitang nagbibiro, walang naglalakad, walang nagpapabaya ng kahit simpleng detail. Bawat play, bawat breakdown, bawat huddle, lahat may bigat at purpose. At habang unti-unting lumalakas ang sigaw ng gilas sa loob ng gym, isang tanong lang ang umiikot sa mga fans. Kung ganito kalakas ang gilas, gaano pa kaya katindi ang magiging itsura nito pagdating ng araw ng laban kontra Guam? At habang magsisimula ang pagratrat ng gilas sa training gym, mas lumilinaw kung bakit sinasabing nakakaawa ang Guam sa intensity na ipinapakita ng ating national team. Tinaasan ni Coach Tim ang bilis ng drills at dinagdagan ang pressure ng bawat position. Hindi na ito simpleng conditioning o system recall. Ito na ang actual game simulation kung saan bawal ang kahit maliit na mental error. At unang tutukan ng coaching staff ang transition game. Parehong sa offense at defense, alam ng gilas na isa sa mga armas ng Guam ay ang mabilis na pag-convert mula sa rebound papuntang atake. Kaya sa training, tinatest agad ang reaction time ng players, rebound, outlet, sprint at execution ng early set sa loob ng 5 segundo. At sa sistema ni Coach Tim, dapat marunong tumakbo ang bawat frontline at dito lalong kumikinang ang kombinasyon ni Kai at QMB. Habang si Kai ang inaasahang mag-control ng boards at magbigay ng unang pasa, sa QMB naman, ang sprinting big na parating nauna sa rim run, isang detalye na nagbibigay ng malaking advantage sa transition mismatch. Samantala, sa half-court execution, nagdagdag ng complexity ang coaching staff sa spacing patterns, lalo't kailangan ng gilas ang consistency sa ball reversal kontra sa Jones na madalas gamitin ng Guam. Dito pa mapasok ang importance ni Justin Brownlee, hindi lang bilang scorer kundi bilang playmaker na kayang gawing madali ang spacing sa pamamagitan ng tamang reads. Sa scrimmages, pinansin ng coaching staff na mas mabilis nang pumipili ng angulo si JB, mas maaga mag-rotate si Kai, at mas agresibo sa QMB sa ceiling sa ilalim. Well, defensively, dumoble ang intensity. Araw-araw, inuulit ni Coach Tim ang mantra, defend without fouling, communicate early, and control the glass. Pero sa gitna nitong lahat, ang pinakamahalagang factor ay ang chemistry na unti-unting nabubuo. Sa bawat possession sa scrimmage, makikita na halos instinctive na ang galaw ng mga players. Walang pilit, walang sablay sa basa, parang matagal na silang magkakasama. At dito magsisimula ang tunay na lakas ng gilas. Hindi lang individual talent, kundi collective discipline at unity sa isang sistema. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.